po sa inyong lahat. Kahapon, nagtipon muli ang buong Uplift Committee. Kasama dyan ay ang Executive Secretary, mga kalihim ng Department of Energy, ang Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, Department of Finance, ang Department of Development at ang DBM. Magbula pa man nang nagsimula ang gulo sa Middle East, agad na kami nagpupulong ang mga miyembro ng Uplift at tinitignan namin ang dapat tugisin sa iba't ibang mga sektor. Malinaw naman yan eh. Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang corruption sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos. Grabe, no? Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy. Walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kahit mamatay pa siya bukas, hindi na maalala na Para Duterte. Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement for a respondent to appear. No, Malinaw kahit tanongin nyo yung mga galing na abogado, kahit magtanong kayo sa Supreme Court, kahit magtanong kayo sa mga judge, hindi mo na mapipilit ang isang respondent kung alam niya na magigisa lang siya. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo. Nagbabalik si Kuya Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto nagsalita na ho ang Pangulo, anak ng bugi. Ang sabi ng Pangulo, ganito. Pakinggan muna natin ang kanyang mga banat at pagkatapos yan, magbibigay tayo ng reaksyon. OFWs, 18,394 out of 32,262 who requested assistance have already received help. Kayo ba naniniwala kayo sa mga pinagsasabi ng mamang ito? At saka meron siyang banat dito nakakapagtaka. Sapat na ba yung 2,300 na ayuda ibibigay nyo sa magsasaka? Wow. Iba talaga. Ang titibay ng mga muka. Ginagawa nyong patay gutom ang taong bayan pag ganito ang nangyayari. Pinagmamalaki nyo yung 2,300 na ayuda ibinibigay nyo. Kulang pa pambili ng langis yan. Simulan natin dito mga kababayan, mga kasama itong pahayag. Kasi April 1 na. Hindi ko alam kung April Fool's Day ito Baka nagpapatawa lang. Boss, amo, manager, Pangulo ng Pilipinas. Ano ba ito? April Fool's Day ba o nagpapatawa lang talaga kayo? Ipasok natin. Habang may Pilipinong nangangailangan ng tulong, patuloy kaming magsusumikap na ipaabot ito. Hindi kami titigil sa pagkilos hanggang maramdaman ito sa bawat tahan. Ngayong Semana Santa, sa ating pagninilay at panalangin, naway isama po natin sa ating dasal ang kapayapaan at kaginhawaan ng lahat. Wait lang. Kaginhawahan, wala ho. Kung halimbawa, kapayapaan meron kasi tahimik, walang traffic, yung mga kababayan natin nagbabakasyon, doon pwede, tahimik. Pero yung kasaganahan, baka sila kayo lang, sabi ni Aling Ledesma, ang masagana. Nagtatanong lang ho kami. Tuloy mo. Pilipino, ipakita natin ang likas na pakikipagkapwa natin. Maging mapag-unawa, maging mapagbigay, maging mapagmahal na Pilipino. Yun naman pala. Kaya naman pala mapagbigay ang mama. Mapagmahal din. Magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, nagtipon muli ang buong Uplift Committee. Kasama dyan ay ang Executive Secretary,
mga kalihim ng Department of Energy, ang Department Ubos. of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, Department of Finance, ang Department of Development at ang DBM. Magbula pa man nang nagsimula ang gulo sa Middle East, agad na kami nagpupulong ang mga miyembro ng Uplift at tinitignan namin ang dapat tugisin sa iba't ibang mga sektor. Kaya continuation. Agad silang nagpulong. Ha? At tinitignan nila kung sino ang dapat tugisin. Bakit? Bakit may tutugisin doon kung pinagmimitingan nyo nga yung pagtulong sa ating kababayan sa Middle East? Sino tutugisin nyo doon? Naku, parang nananaginip na naman ata ang bossing natin. Ha? Hindi lang na ipapasok lang naman. Iba kasi. Parang, iba, ito ha, pag ito nagsalita, parang wala na talagang naniniwala. Ipagkumpara natin yung kagalingan magsalita ni Tatay Digong, ni BP Sara, at saka itong mama na ito. Ano nyo anong tawag doon? I-differentiate mo. Kung paano magpaliwanag, paano niya i-deliver yung kanyang gustong sabihin sa ating kababayan. Pero nakakalula. Nagpupulong-pulong saan sila, para saan? Tamang po ito na aming isang buwan nang ginagawa. At formal nating itinatag ang Uplift upang mas mabilis na maprotektahan ang bawat Pilipino. Ha? Uplift? Ano ba meaning ng uplift? Para saan ba itong uplift na to? Nagmi-meeting sila, para saan? Simulan po natin sa pagkain. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, sumusunod ang presyo ng pagkain. Yun ang ayaw naming mangyari. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Pinalalawak din ang 20 peso rice program. May 627 na ng Aray center. ko. Naramdaman nyo ba yung 20 pesos na bigas? Ako hindi ko hata nakita yan. Saan ba meron yan makabili? Maganda ba? Maganda ba yung bigas na yan? Para lang naman sa transparency. Kayo ho nakakaranas ng 20 pesos, nakakabili ng 20 pesos na bigas. Saan ho ba ito nabibili? Nagtatanong lang ho naman tayo. At totoo ba na magandang kalidad o magandang klase? Wala bang mga... Alam nyo kasi yung NFA dati, nung talagang taghirap pa yung bigas noon, NFA ang bumubuhay sa tao totoo yan. NFA ang bumubuhay sa tao. Ang kahirapan at lang doon, nung panahon na yun, dahil sobrang mahal ang bigas, NFA lang na makakasurvive ka sa NFA, titiisin mo kung ano itsura ng bigas. Ano kaya itsura ng bigas na ito? Sa buong bansa. Ito ay naging mas malawak dahil dati ang aming pinoprovide sa 20 pesos rice ay 600 tons. Ay ngayon umakyat na sa 2,000 tons dahil tumaas ang demand. Meron ding dadating na tulong galing sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos bawat isa. Aray, talagang may butal pa, no? Hindi nyo naman lang ginandahan, ginawa nyo 10,000. Hindi lang sa pag-ano kasi ito nandito na rin tayo sa, ito pagsubok ito sa kanya. Paano niya mapapaganda ang karera ng kanyang panunungkulan. Tama? Kasi kung halimbawa ikaw ay gusto mo rin lang tumulong, di sana hindi mo na nilagyan ng butal. Kuya Goods, ikaw naman dapat nga nagpasalamat pa nga dahil may 2,325 pesos. Ikaw talaga, Kuya Goods, sinisilip mo pa yung 2,325 pesos na ayuda. Hindi natin alam ito kung may kasunod pa ito. Pero naman, pakaisipan nyo naman. Dapat ginawa nyo man lang 10K. Kasi isang bigayan lang naman ito, sa susunod wala na
Saan ba papasok ang pagtulong? Pagpapasok ang pagtulong pag may mga gantong krisis na nangyayari. Pero ikaw yung nanonood sa akin, sana aabot ang 2,325 pesos mo. Tapos ang target nito ay April. So since April 1 na ngayon, bigyan nyo ng date. Alam nyo kasi pag nagkaubusan na ho ng budget, itong sinasabi rito pondo, wala na to next. Hindi na to masusundan. Bakit? Sana naman sila kukuha ng pondo. Ayun ang napakahirap na tagpo. April. Mayroon ding fuel subsidy para sa mahigit na 40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap na ng halos 100,000 na fuel card at fuel voucher. Sa ngayon, ang presyo ng basic necessities at prime commodities ay nananatiling nasa suggested retail price levels. No? Kasama na dito ang bigas. Ito po ang mga primary commodities, 205 na commodities na kinokontrol. Kaya kontrolin ng gobyerno yung inflation. Sa tingin ko hindi kaya kasi dati sa ibang bansa nagkaroon na rin ng ganyan eh. Nung nandun ako, inflation nag-increase sa mga bilihin. Wala rin nagawa ang gobyerno. Bakit? Kasi ang sabihin nila, itong mga kumpanya na ito, namumuhunan din, mahal din ang bili nila. Kung ito hindi rin ako naniniwala na kayang masuportahan. Kayang kontrolin. Pag halimbawa nga, ikaw nga negosyante, wag na lang ako magnegosyo. Kung malulugi lang din naman ako. Buuwa ako ng bigas, aangkat ako ng bigas, mamimili ako ng mahal na bigas, tapos kukontrolin ako ng gobyerno, lugi ako. Hindi, ayun lang naman ang ating opinion at reaction. Pero naman, sana naman. Ano ba talaga? Ang hirap, Kailangan pa talagang, 2,300. Wala na, pangako na lang ata ito eh. Wala nang mangyayari sa mga pangako. Kaya sabi ni Kuya Jason, makinig kayo tapusin niyo yung video na ito. Ilang kongresista naghihintay kung how much? Yun, pwede. Pwede yun. How much ba talaga? Pasok natin. Problema nila, Admar, tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog It's in the window or outside the window? Tama! Nitong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayam po ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Yan ba yung legacy na gusto niyang mapanatili na nakawan, kaliwat kanan? Pandarambong, kaliwat kanan? Pagsisinungaling, kaliwat kanan? Yan ba legacy na gusto niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Tama. Ang legacy, nahaharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President. Doon nga nagkakaroon ng isang malaking tanong ang ating kababayan. Kami ho ay naapektuhan na ng inflation o pagtaas ng mga bilihin at itong hindi na mapaliwanag na taas ng bilihin ng gasolina, diesel at LPG. Kanina ho, bumili kami sa Planeta Pluto ng LPG. Yung dating 960, ngayon ho ay 1,530 na. Ang laki ho ng nilaki. Ang laki ho ng dinagdag. So ngayon,
Apakahirap ho nito pag naubusan ka, tapos wala pang 1 linggo, 2 linggo, taas na naman ang bilihin ng LPG. Ano ibibili mo dito? Oh. Ngayon, ito, usaping krisis ng langis. Ito lang naman ang number 1 eh. Ano ba naging problema? Itong usapin ng langis. Madali naman gawa ng solusyon yan eh. Kung kayo ho ay nahihirapan na umangkat diyan sa Iran dahil iniisip nyo baka bumira itong Iran, matamaan yung barko, kung dadaan diyan sa Strait of, ano ba yan? Oo. Diba yung kasi yung pinakadaanan? Kung kayo ho ay nahihirapan dahil sa problema ng oil crisis sa Pilipinas, mag-isip ho kayo ng mas matinding paraan para mapalapit at mapabilis ang angkat ng langis. Huwag na ho kayong... Ang problema kasi, baka iniisip pa nila yung kickback eh. Diba? Diba? Oh, pwede naman kayo. Yan, napakalapit. Saka wag na kayo mahiya sa China. Baka... Oo, sa China, baka meron ding mina ng langis. Magsabi na kayo. Sa Indonesia, try nyo rin. O sa mga malalapit na bansa lang. O eto na lang isipin nyo para maging maging maayos ang usapin. Ito na lang ha. Magpagawa na kayo ng refinery, yung sariling atin. Uulitin natin ha. Sa pangalawang pagkakataon, ang Pilipino ho ang number 1 na kinukuha upang gumawa ng mga refinery, oil refinery, plant and gas refinery, power plant. Dahil merong angking katalinuhan ang bawat Pilipino. Tayo ang number 1 na pinapadala o yung mga kumpanya na gusto nilang manggagawa ay mga Pilipino dahil sa galing at talino ng Pilipino. May diskarte. Nandito na lahat sa atin eh. Kaso nga lang, ang gobyerno parang iniisip, ay, saka na yan. Baka mawalan ako ng kita. Hindi nyo gayahin ang Korea. Diba? Ang Korea talagang puro sila. Meron silang power plant, merong hindi nyo gayahin yung ibang bansa. Saudi, nag-invest. Sasabihin nila, wala naman tayong meron ho tayong mga langis. Oo. Andyan lang ang langis sa gilid-gilid ng Mindanao. Sa Manampaya. Sa Palawan. Kaso nga lang, baka iba na nakikinabang yan. Ang tanong, nagtatanong lang ho, baka meron na ho kumukuha yan at binibenta na sa malalaking kumpanya. Doon tayo talo. Yung West Philippines kaya nga gusto nilang bungkalin yan eh. Dahil andyan ang pinakamalaking punduhan ng langis. Kaso nga lang, hindi sila mahirap makipag-agawan dyan. Baka may mangyaring kwentuhan dyan, mahirap na. Refinery ang kailangan at saka mina. Kung mina lang ang pag-uusapan, meron sa Pilipinas. Gawan nyo ng paraan. Kaysa makipag-antay kayo. Pag sinimulan nyo, binadgetan nyo yan. Ang dami nyo ninakaw. Ang daming mali-malitan na involved. Yung mali-malitang involved na yun yung ipagawa nyo. Diba? Ito sa Pilipinas kasi parang mali ang nangyayari. Ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Ang gobyerno nagpapanukala. Okay, project ko to. Ang gagawin niya, kukuha ng investor. Ang mangyayari, baka mamaya, investor. Sige, gawin mo yan. After 20 years, 50 years, sa'yo na. Amin na pala. Walang sariling atin di ba? Nangyari sa expressway. Ganun din. Sa gobyerno, ginawa pinagkakitaan sa pribado na ngayon. Aray ko! Patuloy! Impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana'y katuwang niya kung tutuusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Opo. At meron namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito, na ang legasiya daw
nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon, Manong Jay. Yes, malinaw naman yan eh. Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang korupsyon sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos. Admar. Grabe, no? Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kahit mamatay pa siya bukas, hindi na maalala ng buong mundo. No? Kung Oo, hindi paano- talaga maalala. Wala talaga makakaalala. Tignan nyo. Minsan makikita mo siya darating yung umatin yan eh. Sa mga pagdating ng mga na-repatriate, hindi natin alam kung talaga bang ano yun. O talagang namasahe yung iba ron. Umatin niya, hindi lang pumapansin, nakakahiya. Pangit ang ginawa nyo. Oo, nanungkulang kayo para pansarili nyo lang. Akala nyo, bibili bang taong bayan sa inyo? No way, Kaya tama yung sinasabi ni Manong Jay, kahit mategi daw ito bukas, wala makakaalala. Sino makakaalala dyan naku. Parang nga nangyari, balik yung, kung ano nangyari noon, eto naman sila ngayon. Ano kaya pakiramdam, no? Kung pinandidirihan ka, no? Ay, nakakatulog pa kaya to sa gabi? Ito mga gantong tao, sasabihin nyo, hindi kayo magnanakaw. Ayan ang nangyayari. Sabihin nila, hindi sila nagnanakaw. Pinaimbisigan sa ICI. O, ayan ang sinabi ni Manong Saldico. Diba? Tuloy. ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and only bangag president. Yeah. Manong Jay. Talagang wala namang sa Bisaya pa, sa istoryang way cover mo, yun na ang kaimtang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa. At wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Nakakahiya para sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana kung meron mang legacy, yung pagtitipid, no? Yung pagiging modest, dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI to supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang anong tawag nito. And up to now, yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President, but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window? Or out? Totoo yan. Di ba? Ngayon, yung iba, nakikinabang dyan sa mga pinamimigay nitong mga amo nila. Yung congressman, parang nakatunghad lang yan. Hindi kami gagalaw hanggat walang perang involved. Kasi, utusan itong mga ito bakit naman kami magpapakita sa media? Bakit kami lalantad? Bayaran nyo muna kami kasi masisira yung pangalan namin Itong mga ibang congressman dito, kongresista dito, mga uto-uto din. Di ba? Pero sabi nga ng nakararami, ngayon maligaya kayo, ngayon masagana kayo. Paano sa susunod na panahon? Ayan. Ngayon ito, yung usaping pa rin, impeachment pa rin kay BP Sara. Talagang
matutuwa kayo dahil ayaw nilang tantanan si BP Sara. Oo, ayaw nilang tigilan. Kaya ito, banat ni Atty. Rowena Guanzon patungkol dito sa impeachment. Ito kasi di ko alam, yung chairman ng Committee on Justice. Sila yung walang tigil dyan kay BP Sara kahit wala namang matibay na ebidensya. Halos lahat ay aligasyon. At kumukuha pa sila ng testigo na iuugnay kay BP Sara. Kilala niyo ba si Madriaga? Ano ba sabi ng mga magaling na eksperto? Ano ba sabi ni Kong Toby? Ayaw niyo paniwalaan ng 18 Marines. Hindi naman to nakulong. Diyan kayo naniniwala sa matagal nang nakakulong at napakaraming kaso. Totoo nga naman. Ngayon, ito sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Na high blood Halos pamumulitika kasi ang mga banat nito mga nasa Committee on Justice na to magkano ang tanong? Take home, dati tigwa 1,000. Ayaw na magsakay yung mga joyride. Dati 60, ngayon 66 na. May gera na, may digmaan na. Kayo, impeachment pa rin kayo. Wala kayong mga, compassion sa mga Pilipino. Totoo yun. Wala silang compassion sa mga Pilipino. Bakit kamo? Dapat nga sila nagre-resolban itong problema. 'Di ba? Pinagtutulong-tulungan nila ng mga iba't ibang kongresista. Ano ba pangako nyo nung kayo nagtatakbuhan? Ano ba yung pinangako nyo sa taong bayan? Paki-review nga. Ngayon, hindi Nung mga nangangampanya ito, kahit eskinita, pinapasok. Kahit maduming kamay ng kinakamayan. Ngayon, nanalo na, hindi mo makita sa kalsada. Nakasakay doon sa mga garang kotse nila. Asan kayo ngayon? Ngayon, kilala na kayo ng taong bayan. Hindi na kayo makakaisa. Matatalino na ang Pilipino. Lahat ng mga dumodorobo sa gobyerno ngayon. Lahat ng mga dumodorobo kay BP Sara. Kayo naman ang next. Sa Usapang Matino ng Net25. And today we have a very important guest who's very busy with these cases in the impeachment of VP Sara Duterte, but he's here with us. No other than Attorney Poa. Thank you for having me on your show. It's a pleasure to meet you finally in person. Thank you. It's very important na nandito sa atin si Attorney Poa kasi ngayon nga po nag-hearing na. Sinasabi kong hearing kasi parang hindi naman totoong hearing ito Parang nakascript na ito Pero tingnan natin, tanungin pa rin natin si Attorney Poa ng kanyang mga insights at kanyang opinion. Attorney, the Vice President filed a answer ad cautelam. Yes. Pero hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement for a respondent to appear. Malinaw kahit tanongin nyo yung mga galing na abogado, kahit magtanong kayo sa Supreme Court, kahit magtanong kayo sa mga judge, hindi mo na mapipilit ang isang respondent kung alam niya na magigisa lang siya. Kasi alam naman ni BP Sara, gigisahin siya dyan Tsaka walang requirement na ganun. Pwede tumanggi. Lalong-lalo na Vice President si BP Sara. Yun ang pinapalabas ng committee. Ginagamit daw ni BP Sara ang kapangyarihan niya para hindi dumalo. Wala kayong pakialam. Hindi nyo kaya si BP Sara. Kaya kayo nagalit. Isasumpena nyo si Atty. Poa. So ngayon, may karapatan naman kayo sumpena si Atty. Poa malaki ang karapatan nyo. Ngayon, ang tanong dito, sasagot ba si Atty. Poa sa inyo pag tinanong? Hindi. I invoke my right to self-incrimination and discrimination. Ano ba incrimination? Ganun lang ang sagot niyan. Hanggang sa mabuwisit kayo. Sasabihin nyo, kukontempt nyo, abogado ni BP Sara. Diyan kayo nagkakamali. Kasi may privilege ang isang abogado, lalong-lalo niya, client niya si BP Sara, may privilege siya. Parang nasa, ano ba tawag doon? Parang immunity na rin ang tawag doon
Kapag ikaw ay abogado at ikaw ay dumidepensa sa iyong kliyente, hindi ka naman nila pwedeng, di ba, basta-basta ikaw ang kasuhan, basta-basta ikaw ang kulong. Mali yun. Di ba? Tuloy! Dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. No? Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings. That was, if I believe, March 22, I think. No? At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial. No? Mini trial. Oo, and para maklaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. Pero pagdating sa pag-try Trial, ng Senate. impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yeah. Yes, diba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Senate. Whatever you call it, a mini trial, a mini poodle. They will be usurping the jurisdiction of the Supreme Court if they do that. But they're insisting on it. Why do you think they're insisting on it? Well, your best guess is as good as mine, no? Yeah. But sa atin kasi, of course, with due respect to our lawmakers naman, no? Ang sa atin lang, ano bang pananaw natin sa stage na ito? Diba? When it was referred to the committee, the purpose of the committee is to actually determine if there is probable cause. Yun. Diba? To nandiyan na yung sufficiency in form, sufficiency In in substance. substance, Okay. meron pang ang sufficiency in grounds, tapos determine na sila ng probable cause. Sa atin, dapat pag nagde-determine ng probable cause, your evaluation is limited to the complaints itself plus the pieces of evidence that are attached. Correct. Diba? So, when you go beyond yung mga attachments na nandoon, then to us, and then you ask witnesses to come, diba? Clarificatory lang daw. Pero kung clarificatory, bakit naman pati yung mga pieces of evidence na hindi naka-attach, ngayon pinapasabi. Ayun. Kagaya ng Saled. Gusto Kagaya ni ng Terry Saled. Ridon. Yun ang mali ni Ridon dyan. Di ba? Nakakatawa ang mama. Eto na Kaya sila nabuko dito na talagang gigisahin nila si VP Sara. Kasi yung hindi kasali doon sa complaint, sinali nito ni Ridon. Anong purpose? Anong papel? Bakit kailangan malaman ng salain ni VP Sara? Diyan kayo nabutasan ngayon. Butas kayo. Ngayon, anong mangyayari ngayon? Paliwanag mo, Kuya Goods. Kung tapos na kayo, sa panggigipit kay VP Sara at ayaw ni VP Sara umatin dahil alam naman niya, alam din ng taong bayan kung ano nangyari kay VP Sara noon, i-forward nyo na sa Senate para wala na kayong pa-eche-eche dyan. Uubusin nyo lang ang pera ng bayan. Pupunduhan lang kayo dyan. Wala naman kayong napakamot ako sa inyo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell. Meron dyan join button kung gusto nyo sumali sa komunidad. Meron po dyan. At undas, magngilay-ngilay kayo. At yung iba, nasa beach, no? At tayo naman, tuloy-tuloy pa rin tayo. Itong mga reaction natin, pagpapatuloy lang natin. Antabay kayo Hindi tayo titigil dito. Tuloy-tuloy tayo sa segment natin. Hanggang sa muli. Bye-bye.